Nakakahiya ang pagkatalo ng Miami Heat laban sa Utah Jazz na aktibong nagtatank. Naging Royal Rumble ang nangyari sa laro ng Pistons at ng Hornets. 4 ang na-ejected. At Trayce Jackson-Davis nagsalita na sa unang pagkakataon matapos matrade. Pumasok ang Charlotte Hornets sa laro ngayong araw laban sa Detroit Pistons na may isa sa mas magagandang record ngayong taon. Kaya naman naging malaking laban ito kontra sa pinakamahusay na team sa Eastern Conference. Ngunit naging pangit ang takbo ng laro sa ikatlong quarter na humantong sa maraming ejection. May natitirang 7 minutes sa ikatlong quarter at nangunguna ang Pistons sa score na 70-62 nang ma-foul si Jalen Duren habang papasok sa basket ni Moussa Diabate. Nagkaharap si Duren at Diabate matapos ang foul at itinulak ni Duren si Diabate gamit ang bukas na palad. Gumanti naman si Diabate sa pamamagitan ng agresibong paghabol kay Duren at ilang beses pang nagtangkang manuntok gamit ang nakasarang kamao. Sinubukan ding harapin ni Miles Bridges si Duren na nagresulta sa pagtakbo ni Isaiah Stewart palabas ng bench ng Pistons upang makisali sa komprontasyon. And then Isaiah Stewart, who wasn't in the game at all. And Miles got some blows in. Matapos suriin ang insidente, ipinagtabuyan ng mga opisyal sina Moussa Diabate at Miles Bridges mula sa Charlotte Hornets, pati na rin sina Jalen Duren at Isaiah Stewart mula sa Detroit Pistons. Tinapos ni Jalen Duren ang laro na may 15 points, 5 rebounds at 2 assists sa loob ng 20 minutong paglalaro. Nagtala naman si Isaiah Stewart ng 2 puntos sa 11 minuto ng paglalaro para sa Hornets. Nagtapos si Miles Bridges na may 6 points, 4 na rebounds at 1 assist sa loob ng 20 minutes habang nagdagdag si Moussa Diabate ng 6 na rebounds sa 19 minutes ng paglalaro. Sa sumunod na balita naman, isa na namang mabilisang laro para sa Miami Heat matapos nilang harapin ang Utah Jazz sa kanilang home court 29 hours lamang matapos ang panalo nila sa Washington laban sa Wizards. Kasama ni na Tyler Hero sa injury report sina Norman Powell at Pelle Larsson at lahat sila ay hindi nakalaro sa game na ito. Ang mga bakanting pwesto sa starting lineup ay napunta kina Simone Fontecchio at Kel'el Ware habang naglabas ang Jazz ng malaking frontcourt sa unang 5 players. Gaya ng nakasanayan ng Heat, mabilis silang nakakuha ng double-digit na kalamangan sa unang quarter pero mula roon ay sila na ang nahabol at napag-iwanan. Nakuha pa nila muli ang lead sa kalagitnaan ng fourth quarter nang paupuin ng Utah ang kanilang starters. Ngunit sa kabila nito, natalo pa rin sila sa huli. Hindi lang ito isang larong maganda para kay Kasparas Jakusionis. Matapos niyang umiscore ng 22 points sa Washington kahapon habang perpektong 6 na 3-pointers, sinundan niya ito ngayong araw sa pamamagitan ng 3 for 3 sa 3-point line sa unang quarter pa lang. Umabot ito sa 9 na sunod-sunod na 3-point shots bago niya mintis ang ika-10. Hindi kailanman naging issue ang kanyang mga attempts kung titingnan ang kanyang shooting form, malinis at walang hitch. Ang malinaw na pagbabago ay ang kumpiyansa niyang mag-pull up kahit may late contest. Hindi siya binabantayan ng dikit ng mga depensa kapag off the catch at sinasamantala niya iyon. Maaring magmukhang nagtatank ang team na ito dahil sa ilang desisyon sa huling bahagi ng mga laro pero hindi sila madaling kalabanin. Ang malaking frontcourt na iyon kasama ang mga skilled scorers sa buong lineup ay isang mahirap na matchup para sa Heat na wala ang kanilang dalawang pinakamahusay na scoring guards. Gaya ng inaasahan, dinomina ng Jazz ang rebounding sa 32-21 laban sa Miami sa halftime. At kung tatanggalin ang mainit na shooting ni Jakusionis, 6 of 22 lang ang attempts ng Utah sa first half. Hindi perpekto ang shooting ni na Lauri Markkanen at Jaren Jackson Jr., ngunit nakakuha ang Jazz ng dose mas maraming shot attempts sa first half na nagbigay sa kanila ng 9-point lead. Gumawa ang Heat ng run sa huling bahagi ng third quarter sa pangunguna ng bahagyang redemption offensive run ni Bam Adebayo na may 11 points sa quarter. Gayunman, leading pa rin ang Jazz ng 3 points pagpasok ng fourth habang ang Utah ay hindi na rin lihim na sinusubukang mag-tank. Hindi naging madali ang paghahanap ng separation dahil hindi makalagpas ang Miami sa isang possession na lamang hanggang 4 minutes na lang sa quarter. Isang catch and shoot 3-pointer ni Andrew Wiggins na sinundan ng alley-up dunk sa transition ang nagtulak ng kalamangan sa 5 habang nakaupo na lamang sa bench ang mga starters ng Utah. Ngunit kahit ganoon, hindi pa rin bumigay ang Jazz.
Ang team na tila gustong matalo ay nagmukhang mas maayos pa rin nang ipasok ni Bryce Sensabaugh ang isang 3-pointer para kunin ang 2 puntos na kalamangan, may 41 seconds na lang. Leading ng 2 points ang Jazz at may 8 segundo na lang, hawak ng Heat ang bola para mag-tie o manalo. Ngunit mintis ang corner 3 ni Jakusionis para sa panalo. Isang masama, malungkot at nakakahiya na pagkatalo. Sa huling balita, isang bagong yugto ito para kay Trayce Jackson Davis. Sa kanyang unang laro kasama ang Raptors matapos matrade mula sa Warriors, agad siyang nag-iwan ng marka para sa Toronto sa kanilang panalo laban sa Indiana Pacers noong Lunes. Sa loob lamang ng 16 minutes ng paglalaro, nagtala ang 25 years old na sentro ng double-double na may 10 points at 10 rebounds. Nakapagtala rin siya ng isang steal at isang block. Mabilis niyang pinuri ang kanyang mga bagong kakampi sa Raptors dahil sa suportang ibinigay nila sa kanya sa kanyang debut. Talagang napakagandang grupo ng mga kasama ko roon, sinabi ni Jackson Davis sa mga reporter matapos ang laro. Makikita mo sa laro na pinapalakas nila ang loob ko tuwing may nagagawa akong magandang play na nagbibigay sa akin ng malaking kumpiyansa. Kaya masaya akong narito, masaya akong maging bahagi ng team. May isang assistant coach na lumapit sa akin at sinabi, "Sa huli, basketball lang ito, lumabas ka lang doon at maglaro." Kaya iyon ang ginawa ko. 8 sa mga rebound ni Jackson Davis ay mula sa opensa. Tinapos ng Raptors ang laro na may 15 mas maraming second chance points kaysa sa Pacers. Palagi akong may kakayahan sa pagkuha ng rebounds, mapa-opensa man o depensa. Basta sa lakayin ng ring, malaking bagay iyon na binigyang diin sa halftime, sabi ni Jackson Davis. Sinabi ni Raptors coach Darko Rajakovic na lamang o kulang kami ng 1 o 2 rebounds, kaya pumasok lang ako roon at sinubukang gumawa ng epekto sa anumang paraan na kaya ko. At iyon ang ginawa ko. Nagbabago-bago ang naging papel niya ngayong season sa ilalim ni Steve Kerr at ng Warriors. Hindi pa malinaw kung magbabago iyon sa Toronto, ngunit ang injury ng Raptors center na si Colin Murray-Boyles ang nagbukas ng mga minuto para kay Jackson Davis kahapon. Isang pagpapala ito sa totoo lang. Mula sa isang team tulad ng Golden State, isang panalong organisasyon, at pagpunta rito sa isa pang panalong organisasyon, napakaganda, sabi ni Davis. Wala akong mairereklamo, talagang maganda ang grupo rito. Masaya lang talaga akong narito. Masaya akong magsimulang magtrabaho. Siyempre, medyo pagod ako dahil sa biyahe at lahat, pero babalik ako sa tamang kondisyon sa paglalaro at magiging handa na ulit. Kakailanganin ng kaunting panahon para makapag-adjust si Jackson Davis, ngunit kung mapapahinga si Murray-Boyles ng mas matagal, malamang na makakuha siya ng mas maraming pagkakataon sa court bago ang All-Star break.